Kasi para sa health din naman natin yan, at para hindi natin may transmit sa ating pamilya, mga anak, no? Itong manobela, guys, ang pinakamaruming parte ng ating truck. Kaya kindly share ito, tignan nyo. Yan pa lang ha, itong round pa lang na to, tignan nyo yung itim niya. Oh, yan guys ha, ang itim. Guys, good morning. Nababalik ang lakay. Kape tayo. Dito na ako nagpahinga kagabi, guys. Dito tayo sa Wasco, Oregon. Yan. Truck stop. Yan o. Oh, ang gaganda ng mga karga niya, oh. BMW, Hyundai. So, ito yung pinakamagandang truck stop talaga rito sa Amerika na nakikita ko. Kasi ang ganda ng lugar dyan sa kabilang kabilang karsada dyan. Makikita mo yung mga windmill. Ayan. Mamaya pupunta tayo doon, mag-i-explore tayo. Medyo malamig dito. Temperature is 20 degrees pero mahangin siya, kaya nag-jacket ako. Sarap matulog eh. Yung tipong hindi maalinsangan. Ang ganda. So, sabi sa akin ng dispatch ko kagahapon, I'll let you know in the morning what time is the pick up. I-text ko siya ngayon. So, mula kagahapon naminto ko rito. Naka 17 hours and 54 minutes sleeper na ako, guys. Ito 17 hours and 54 minutes sleeper na tayo. Okay, so nag-text. Oh, alas 9 daw bukas ang binago, guys. Alas 9 daw bukas yung aking pick up. Today is Sunday. Tapos ang pick up natin Lunes pa, bukas pa. So ang gagawin ko, continuous ko na lang ito mga alas 3 ng madaling araw. Reset na ako. Ituloy ko na lang yung reset ngayon dito. Para sa ganun full hours tayo. Nakape tayo muna, guys. Kape muna tayo. Tapos mamaya maglakad-lakad ako dyan. Wala naman akong gagawin lakad-lakad, buhat-buhat, kain, ganyan. Balik dun sa higaan, manood ng Netflix, yun. Alright, guys. Magugas muna tayo ng plato na pinagkainan natin, guys. Mayroon palang tao dyan sa loob. Kala ko wala. Ito dyan natulog sa loob. But anyway, magugas muna tayo ng plato na pinagkainan natin. At saka yung rice cooker na pinaglutuan natin ng kanin. Guys ha, ito nakita nyo, napakaganda yung view dyan. Daan tayo dito. Pakita ko sa inyo yung magandang view. Mahangin dito. Ang temperature is 33 pero mahangin, kaya ang sarap dito. Guys, sana all tabing ilog.
loob. Grabe, ang daming ginawang basurahan, no? Walang nila tinapon sa ano, eh. Balik tayo. Hugas muna ako, balik tayo mamaya. Maglalakad din ako, walking tayo guys. Wala naman tayong gagawin pa ngayon kasi ang pick up ko pala is bukas na alas 9, Monday. So, idiretso ko na lang yung oras ko reset. Kasi huminto ko rito kagahapon ng alas 4 ng hapon. Kagahapon, tapos mamaya alas 4, 12 hours ko na, alas 4 ng madaling araw, 36 hours na ako. Now, mula dito hanggang sa pick up ako, 2 oras lang. So, alis ako ng 4:30, 5:30, 6:30, alas 7 andun na ako, 9:30. Oh, yun, sakto. May pagkakataon pa tayong mag-reset. Yan. Kasan ko muna ito. Ito, kompleto rito. Gusto kong maligo, mag-shower. Bili ako ng McDonald's. Yan, kung nagtitrip ako sa McDo. Pero hindi naman ako masyadong kumakain ng mga McDo. French fries na yan. Hindi healthy guys. Hindi healthy ang McDonald's. French fries na lubog sa mantika. At yung kanilang burger na hindi mo alam kung tunay ng baka yun o anong klaseng karne nila. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong kumain. So up to you guys. Sinasabi ko lang sa sarili ko, umiiwas ako kasi hindi healthy. Oops. Hey. Guys, so advice ko sa mga tropa no, na nagma-microwave, ito gamitin nyo guys pag nag-microwave nyo. Huwag yung plastic, gawa nga ng, sabi nga ni Mrs., naalagaan mo yung sarili mo, tapos kung gagamitin mo pang microwave yung plastic, matutunaw yun, kinakain mo yung plastic, yung chemical niya. Hindi rin maganda. Alright guys, tapos na tayo. Hugas na tayo ng mga dishes natin. Isa pang gusto kong i-share sa inyo guys, no? Alam nyo ba, ito yung pinakamaruming parte o pinakamaruming lugar sa truck natin na punong-puno ng germs at bakterya. Kaya dapat lagi ninyong siyang linilinisan, no? Kasi para sa health din naman natin yan at para hindi natin may transmit sa ating pamilya, mga anak, no? Etong manobela, guys, ang pinakamaruming parte ng ating truck. Kasi lagi nating hinahawakan, kung ano-ano hinahawakan natin. Humawak tayo sa gloves, pinasok natin ang kamay natin sa gloves, yung loob ng gloves marumi na yon. At sabihin natin bago, pero nadudumihan din yon. At syempre minsan pinagpapawisan ang mga kamay natin at ihahawak natin dito. At kung hindi mo lininisan itong manubela mo guys, syempre dahil sa sweat at yung mga galing sa kamay natin na mga hinawakan natin, may tatransfer dito. Tapos sa mga tropa na kagaya ko na mahilig din sa mga snacks, hindi nagugas ng kamay, o syempre habang nagda-drive, may snacks kang, little snacks yan, pasubo-subo ka, papasok na sa katawan mo yung germs. So ang advice ko, since ang ginagawa ko itong towel ko na to, pinupunas, inaano ko muna, tawag nito, binabasa ko muna ito bago ko punasan. Tapos
Meron ako dito, ito yun guys, disinfectant wipes. Ito, na ginagamit ko ito para dito. At sabi pa nga dito is anti-COVID pa to. Ito, COVID-19. Hindi ko pinopromote ito guys ito lang ang ginagamit ko. So hindi ko muna pupunasan. Gusto ko muna ipakita sa inyo kung gaano kaitim ang ano natin, ang ating manubela. Kahit sabihin natin lagi-lagi ko na siyang pinupunasan, marumi pa rin. Tignan nyo guys. Ito malinis to malinis yan Tignan nyo. Pag pinunasan ko yan, grabe itim yan. Guys kapag mayroon kayong napulot sa video ko na ito ngayon, sinishare ko sa inyo para sa health nating mga breadwinner ng pamilya, kindly share. Ito, tignan nyo. Yan pa lang itong round pa lang na to, tignan nyo yung itim nya. Ayan guys ang itim niya. Oops. Yan. Manubela pa lang yan Dito talaga sa manubela talagang sobrang itim na talaga dito. Kasi lagi nating hinahawakan, ang kamay natin basa at kung ano hinahawakan natin. Siyempre, wala naman tayong sink dito. Yung mga yung mga sasabing gugas ka ng kamay, siyempre nagugas tayo. Pero wala tayong sink dito sa truck, kaya ganito lang talaga. Normal na sa atin itong magdumi dito, pero guys, sinishare ko sa inyo, kailangan yung laging linisan ito. Kaya ang ginagawa ko, mayroon akong wet towel muna, pamunas ko muna lahat yan, tsaka ko siya linilinis ng ito, wipes na to. Tignan nyo kaitim andyan lahat yung germs at tsaka bacteria. So since ngayon kasi puti itong ginamit ko, ginamitan ko muna siya ito ng wipes bago itong towel ko. Mamaya pupunta ulit ako doon, huhugasan ko ulit yan, babanlawang ko ulit, sasabunin ko. Hindi lang sa truck guys sa mga kotse rin. Ito yung pinakamarumi at talagang maraming germs at maraming bakterya dito. Itong manubela natin. Everyday lang nalinisin nyo ito. Siyempre, may pagkakataon ko sama nyo na lahat. Pero kung wala, siyempre ito lang talaga, kasi minsan nagmamadali na tayo. Saglit lang to, hindi mo naabutin ng 10 minutes habang nagpe-pre-trip ka, linilinis mo. Ayan, nakita nyo? Grabe ang dumi talaga guys. Sa manubela lang yan gamitan nyo lang ganito, bumili ka ng ganito, mura lang din naman. Once again, hindi ko prino-promote ito, nagamit ko lang ito para dito. Tsaka pagkatapos nyo magamit ito, takpan nyo. Kasi kapag nakabukas na ganyan, yung, di ba, wet wipes ito, matutuyo siya. Pag natuyo siya, wala nang point yan. Alright, so ayan, nakita natin. Alright guys, tara, maglakad-lakad muna tayo. Mag 30 minutes walk muna tayo. Wala naman tayong ginagawa. So ganito lang naman ang buhay ng Lakay Trucker guys. Kapag ito, inaantay ko na rin lang naman yung receipt ko bago tayo umalis, kasi bukas pa naman. Pagkakataon dyan. So isang solyak pa kay Cortapia. Yun, try to check na natin. Kalak TA Chipron tayo. 30 minutes palayo, another 30 minutes pabalik. Sipat ko yung aking alarm para sa ganang makita ako. Masyadong so lagay natin alarm.
minutes na lakad papalayo sa truck. Balik another 30 minutes, isang oras na yun. Balak ko tumawid doon sa kabila. Tatawid tayo doon sa kabila. Makikita natin mamaya yung magandang bridge dyan. Nagka-jacket ako guys, gawa nga ng medyo may kalamigan din kasi mahangin na. Mahangin. So 1 hour I will burn at least 500 calorie. Sabay pagdating natin dyan sa truck, lunch na, alas 11 na, kain. Tapos Netflix na lang tayo. Naghihintay ng bukas. Doon, punta tayo doon sa kabila road. Dito tayo sa ano guys ha, Wasco, Oregon. Pilot Wasco, Oregon. Masamahan nyo ako ngayon maglalakad, makita natin itong lugar na to by foot. By foot. Basta kapag ka maglakad kayo guys, parang hindi naman masyadong malayo, 30 minutes palayo, tapos pabalik. Okay na yun. Healthy na yun guys. Healthy lifestyle na yun. Isang the DLS Portland Yakima Golden Day. Guys, dun, punta tayo dun sa kabila dun, tawid tayo dun. Kung pwedeng ay hindi yata pwedeng maglakad ng ano dyan guys. Hindi yata pwedeng maglakad ng tao dun sa lilim lang. Walang daanan. Hindi ako pwede dun. May lang sa highway. Punta lang tayo. Wala siyang ganito eh. Wala siyang ganito. Papunta ron sa kabila. Lalakarin ko sana ron eh. Masagasaan pa tayo, tayo masagasaan tayo ko, wala na 3080 West 97. Ganda ng lugar dito. Hindi mo mapapansin, tapos na yung 30 minutes. Walang space ng tao doon, basa-basa pa. Hindi na ako tatawid doon, hindi na ako pupunta ron. Ito na lang tayo, hindi na tayo pupunta ron sa ano, walang daanan ng tao, baka mamaya sagasaan na lang tayo, tapos malaglag pa tayo sa tubigan. Naku, paktay ka na, hindi ka na mahanap. Dito guys, mahangin pero enjoyable. May namamalimos din. Sorry, wala akong
ayun guys. Yan o. Wala, wala. Dito lang tayo sa gilid. Pwede rito sa gilid o. Ayan o guys ha. Hindi na ako pupunta doon. Alam ko sana pupunta rin. Kaso mamaya masagasaan pa ako. Ito na lang. Magagawa na rin naman natin yung 30 minutes na lakad natin dito eh. Palayo at pabalik. Oh, yan oh. Hindi rin pwedeng maligo. Mamaya may pakyan mo. Minsan kapag ganito guys, may mga nakapaskil nga bawal maligo. Gawa nga ng minsan may mga germs, bacteria. Pero sa palagay ko wala dito. Napakalaki lake to eh. Malamig, malamig. Kasi yung hangin. Temperature 32 ha. Pero dahil nga sa hangin. But anyway guys, tuloy ko lang ang lakad ko. Lakad lang tayo. Tamang lakad lang. Pang burn lang natin ng calorie. Para tuloy-tuloy ang healthy natin. Healthy lifestyle. Sa Pilipinas ba guys, marami ng windmill o yan ganyan no. Saan ba sa Pilipinas yung may windmill? Parang pinakita ako sa Facebook ha. Ano ba, di BBM yun? Ni Marcos. Project pa ni Marcos yun. Let me know in the comment guys ha, kung saan sa Pilipinas yung may mga windmill. Anyway, let's roll. Guys yan. Magkikiraan lang tayo rito. Baka hindi na yata tayo pwedeng dumaan dyan. Public, private na yata to. Balik na tayo ron guys. Papunta tayo ron. Yard yata to ng tracking eh. Trailer ng grains. Alright guys, woo-hoo! We're done with the 1 hour walking. Ay, thank God. Tapos ko yung responsibilidad sa aking sarili. So now, natin ibang gagawin kundi mag-relax lang dito sa loob ng truck since bukas pa naman yung ating pick up. So wala tayong magiging problema. Netflix lang. Ayan guys. Yan, so yung mga ganong bagay na ginagawa natin para sa sarili natin. So let's say sa tracking naman wala naman perfect, di ba? Minsan natatagalan tayo sa karsada, sa appointment ng pick up. Katulad ko, medyo adjust yung appointment pick up. Bukas pa, linggo ngayon, naglakad ako para sa aking health.
Alam niyo naman ng Lakay Tracker, di ba? Madalas kong sinasabi sa inyo, walang gagawa nito kundi tayo sa ating sarili. Tulungan natin ang sarili natin para sa ganun maging health tayo. Yan. Kasi 46 na tayo 46 na ako Lahat ng tao guys, tumatanda, nagkakaedad, prone na tayo ng sakit kapag tayo nagkaedad. So, anong gagawin natin? Yan, bawas-bawas ng konti ng kain, lakad-lakad kapag may time. Ganun. Tsaka ito, yung sinasabi ko sa inyo, para laging malinis ito. Subukan nyo rin. Pag ano kayo ng yung wipes. Alam niyo ba, sa totoo lang, hindi ko rin alam dati ito. Nung may nakita akong video sa Facebook, yung escalator, alam niyo yung escalator na paakyat na maglalakad ka, escalator, di ba? Yung nakita ko sa Facebook, yung, di ba, yung sa gilid itim yun na ganit, parang rubber din itim, pinunasan niya ng pinunasan na ng wipes. Grabe, ang dumi, ang itim. So iniisip ko, dahil nga hinahawakan ng tao yon at hinahawakan ko rin to, kung ano-anong humahawak doon, at kung ako rin ganun din, lagi kong hinahawakan to kasi maghapon tayo nagdadrive almost 13 hours ganyan, at minsan pinagpapawisan ng kamay natin, minsan kapag busy tayo madumi ang kamay natin, hindi natin na huhugasan kasi wala nga tayong sink dito sa loob ng truck. So hahawak natin, kung nahahawakan natin, nagkikreate siya ng bakterya, dumi, pawis sa kamayan, ganyan. So lininis ko, ayun na yung nakita ko. Gusto ko lang i-share din sa inyo na marumi talaga yon at kailangan punas-punasan natin ito. Ito ang pinakamarumi sa lahat kasi ito yung madalas nating nahahawakan. After nating mahawakan ito, siyempre kung nag-snack tayo, kakain ka, yun, papasok na sa'yo yung mga ganyang klase ng mga kung ano man nandyan, sakit, bacteria, germs yan. But anyway guys, kapag nagustuhan nyo yung video vlog ko, kindly share para sa ating lahat. At sana may napulot kayo sa vlog ng Lakay Tracker. Sa mga gustong mag-apply, wala akong ibang agency na may sasabi kundi ang Mercan Agency. Nakakita ko sa ibang vlogger, katulad ni Kuya Jess Luway sa Facebook niya. Ayun, madalas niya binabanggit ang Mercan. Hindi ako truck driver from Pilipinas, dito lang sa Canada nag-start mag-trucking. Kasi lumapag ako ng Canada bilang work permit as a Pizza Hut. Sa Pilipinas, fishball vendor lang tayo. Guys, yan ang buhay ng Lakay Tracker. Na-share ko na naman. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. Bye-bye. Lakay Tracker.